Ay, magandang hapon, no? Ay, magandang hapon, gabi na pala. Magandang gabi, mga boss, mga kamping, mga bunyog, no? Hinabi. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Tsaka sa mga gandang comments nyo, totoo, ha? Mamaya mag-collab po tayo. Maganda lang po tayo dito, ha? Tungkol po ito sa ano, no? Siyam, sa 10 mag-aaral sa bansa, di marunong magbasa at umunawa. Pagtungtong ng edad, 12 yata, oo. Pakinggan natin to. Ito ang sitwasyon ng edukasyon ngayon. Blended learning pa rin ang sumalubong sa maraming estudyante nitong pasukan, lalo't solusyon ito ng DepEd sa kakulangan ng classroom. Pero ang ilang magulang sinisiyan sa pagkahuli ng pagkatuto ng kanilang anak. Karamihan nga hindi marunong magbasa. Busisiin natin ang problema sa special report na tinutukan ni Mark Salazar. Ha? Da? Na? Ang? Ba? Ko? Anong sinasabi ng binasa mo? Yung bag. Yung bag ay Hinahanap po. hinahanap pa yung bag. Hapo. Nasa upuan lang. Ha? Nasa upuan lang. Nasa upuan lang yung bag. 12 anyos na si Jose at nasa grade 7 pero paisa-isang pantig lang ang kayang basahin. Mas lalong hindi niya kaya kung English. So? Li? She loved to play outside. Ibig sabihin, itong batang ito, abay gustong-gusto raw nitong maglaro sa labas. Isa si Jose sa sinasabi ng World Bank na siyam sa bawat 10 mag-aaral sa Pilipinas na umabot ng edad 10 ang hindi marunong magbasa at umunawa. Ang lupit, ano? Siyam sa bawat 10. Isa lang ang marunong magbasa at umunawa. Yung siyam hindi. Ang lupit naman. Sa reading level assessment kay Jose, pang grade 3 o level C6 lang ang kakayahan niya. Bakit ka nahihirapan magbasa? Nung simulang di na po nakabasa. Sa panahon ng pandemya kung kailan halos tumigil ang mundo, natigil ang mga klase sa Pilipinas. Pero kahit nang unti-unting nagluwag ang ibang bansa, hindi agad nakapagbukas sa Pilipinas na may pinakamahabang school closure sa 122 countries na nag-lockdown. At kahit nang nagbalik ang klase, hindi pa face-to-face. May mga nag-online. Pero si Jose, tanging sa learning modules umasa. Sa totoo lang po, inamin ko naman, ma'am, hindi po sila ang sumasagot sa module. Ito yung nanay ni Jose. Kung hindi bilang magulang, kami po, dahil hindi pa nila nababasa, hindi pa nila naintindihan. Sinabi naman daw ito ng ina ni Jose sa guro nito. Pwede niyo po silang parang ibalik kung ano ang nararapat. Kaso, hindi naman daw po pwedeng magbagsak ng estudyante sa ngayon. Yun ang malupit eh. Hindi pwedeng magbagsak ng estudyante. Hindi ko kaintindihin yun. So, ipinapasa nila kahit ganun. Pero bago pa magkapandemya, Yun o, sa totoo. Yun yung mga estudyante, yung mga teacher ho na nagpapasa ng isang estudyante na hindi dapat pumasa, eh pwede ho yung kasuhan yan eh. Teacher ka eh, dapat bago ka magpasa, talagang marunong yung bata. Papasa mo, di bobo. Eh di pa paano yung susunod na teacher yun na maghihirap? Anong klase kang teacher? Ay naku, Diyos ko. Sige tuloy, bawal daw. pero bago pa magkapandemya, may backlog na talaga tayo sa pagkatuto. Isa lang sa bawat 5 estudyanteng Pilipino ang pumasa sa minimum proficiency level in reading and mathematical literacies, ayon sa Program for International Student Assessment. 2 years ang kanilang backlog. And then here comes the pandemic, another 2 to 3 years. So that means 5 years silang behind. I-adjust talaga ang curriculum. Nitong taon
lang inanunsyo ng DepEd ang pagbabawas ng mga subjects sa curriculum para matutukan ang functional literacy kabilang ang kakayahang maunawaan ng binabasa. Pero bukod dyan, binibigyan na rin ng kalayaan ng mga paaralang mag-adjust ng curriculum. Ilan pang rekomendasyon ang pagkakaroon ng barangay reading centers at access sana sa teknolohiya ng mga walang pambili nito. Middle class children, they can read fast, they can read more, they can learn more. Why? Because they have this access to gadgets. They have Alam nyo mga boss, no? Hindi ako nag-ano dyan eh. Gadget na yan eh. Kasi nung ako nag-aaral, wala namang gadget na yan eh. Wala nga cellphone, wala. Ano ba yan? Ngayon masyadong tsaka sobra ano mga boss, no? Hindi ko maunawa ito, may K-12. No, pag graduate ka elementary, grade 1 ka na. Pag grade 6 ka na, graduate kang grade 6, high school ka na. 4 na taon ka sa high school, college ka na. At nung araw hindi ko, pero palagi sigurado ako dito eh. Pag graduate mo ng high school, pwede ka na kumuha ng abogasya. Nung araw ngayon kailangan, at least graduate ka pa ng CPA ka pa, bago ka maging, pumasok ng abogasya, kumuha ng law. No, hindi. Pagka-graduate mo high school, pwede ka nang magdiretso, kumuha na ng law eh. Ewan. they have access to necessary supplementary reading materials. Pero paano mo naman uunahin yan? Kung mismong classroom pa lang, kulang na ng halos 160,000. Sa ngayon, ang tugon ng DepEd, pareho sa mga solusyon nito noong pandemya. The institutionalization of the blended learning is our long-term solution for that. Since we are not assured that in the next few years we will be able to cover up all these backlogs in classrooms. Mga solusyong sinisi ng nanay ni Jose sa hindi nga nito pagkatuto kung wala sa classroom at dahilan din ng pagkahuli ng mga walang access sa teknolohiya. Para may dagdag na tututok sa pag-aaral ng mga bata. May ganitong ambag ang ilang volunteer sa Maricaban, Pasay. Ang objective po ng Kariton Classroom para po ibalik po yung mga nawalang pagmamahal ng mga kabataan sa pag-aaral. Tumutulong sila dahil bukod sa kulang na pasilidad, may problema rin daw sa bilang at kalidad ng mga guro na dapat alalayan ng gobyerno. I don't believe it's on the teacher quality, though it's one of the reasons. I think it's the effort of the community. It's the parents, guardian participation. The continuity of reading practices of the children must continue at home. At kahit Tama. mismong mga guro naman, higit pa sa normal na klase ang ikinakasa. May mga nagturo sa tinatawag na National Learning Camp na parang extra tutorial sa mga hindi marunong magbasa at isa sa mga intervention ng DepEd. We started with grade 7 and 8. Next year, we will go Ano to? Asik Francis Cesar Bringas. Mukhang kulot to Kulot ang boses niya. Field Operation DepEd. Mukhang ano to to 8 and 9, 7, 8, and 9. But we will expand this further, help our learners cope with the losses in the pandemic, and provide interventions as well for better emphasis Anong palagay mo rito kalat ni? Mukhang kulot ang boses na itong asik na ito on the language and numeracy skills. Wala naman ang argumento na nakadepende sa sablay o tagumpay ng paaralan kung sasablay din o magtatagumpay ang pamayanan. At kung naniniwala tayo sa sinabi ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, dapat talagang mamuhunan sa edukasyon ng kabataan. Para sa GMA Integrated News. Ewan ko ngayon yung klase ng nuno kami mahigpit ang mga teacher noong panahon namin. Pag pumasok ka at mahaba ang kuko mo, papaluin ka ng ruler sa palad. Mga stricto ho teacher namin nung araw sa public school. Hindi ka ho papasa kung talagang hindi ka dapat ipasa.
Kasi kawawa yung susunod na teacher mo sa grade 2 eh. Oh, tatanga-tanga ka. Eh ngayon, no, meron ng mga gumagraduate eh. Ng elementary. Kagaya yan, no? Tsaka meron pang K-12 kung ano-ano. Ha? Ewan ko mga boss. Nung kami, yung tatay ko kasi, ano yun eh, masyadong, bago umalis yun, pupunta sa trabaho. Lalo pag yung ano, yung Biyernes, ganyan. Pag Biyernes, yung mga teacher naman namin, nagbibigay ho ng assignment yan. Para pagdating ng Lunes, merong kang ano, merong iniiwan na ano talaga. Maganda ho turo sa amin noon eh. Oo, public school. Ganon din ho sa high school. Oo. Hindi ka papasa pag hindi ka talaga. Eh ngayon, pasa na lang ng pasa eh. Yung kagaya sabi niya, hindi pwede baksak. Oo. Dapat ho, ato. Yan ho mga teacher na yan na nagpapasa na hindi dapat ipasa. Dapat ho yan, tanggalin na ho sa pwesto yan. Oh, sira eh. Loko-loko ka. Ba't ng klaseng teacher ka, nagpapasa ka na hindi dapat pumasa? Oh, anong bawal? Oh. Kawawa yung estudyante. Pinapasa mo, walang alam. Ha? Tsaka nun, pag mahina ang ano, patatawag ho yung magulang tawag ito. Nung teacher, bakit ganito si ano, ganyan? Concern ho sila na doon sa bata, sa estudyante na kanilang pupil, concern sila as much possible, ayaw nila magbagsak. Kaya, hindi naman po pwede kasi mga boss, na puro yung teacher lang iaasa mo yung anak mo. Siyempre, titignan mo rin yung anak mo pagdating sa, pagdating, inspection mo, anong homework mo, ganun, gaguide mo din. Ewan ko. Tatay ko bago umalis ng bahay, pag Sabado, akaling ko, para hindi kami naglalaro, hindi iwan nyo ng ano. Ayan sulatan ninyo yan, back to back, pangalan ninyo. Pangalan ninyo, back to back. Yung dikit-dikit gusto ko maganda Tapos 1 to 100. Back to back. Mag-iiwan pa yun ng mga mga plus and minus na problem solving mo. Ganun yung tatay ko Maski na lang yun pero hindi ko type tatay ko. Masyado hong mabisyo. Kaya hindi ho kami yumaman. Pero anyway, naging strict ho siya. Ganun. Pag wala ka ba assignment, at saka ayaw ng tatay ko na mapapatawag siya sa eskwelahan, magagalit. Kaya dapat, takot kami. Talagang babanatan ka ng tatay ko. Maski ako naman, ayoko nung ganun. Papasa mo, hindi naman pala dapat ipasa, katarantaduan mo yun. Nanood ako ng Senado. Oo. Nasyak ako. Ang topic ko, PTA. Oo. At yun nga si Senador Tulfo. May nakakarating daw sa kanya na reklamo ng mga magulang na parang nangingikil ang mga teacher sa mga estudyante. Senado po yan, ba't PTA may usapan dyan? Lord. Grabe, nakaintindihan ko yung gusto mangyari ito po. Dahil sa laki nga naman ng budget na itong DepEd na ito, ayaw niya na magkakaroon ng solicitation sa mga estudyante. Sa mga magulang ng estudyante na kawawa ang mga pobre. Alam nyo? Hindi ho porke nag-aaral kayo sa public school, pobre po kayo. Hindi ho lahat. Hindi ho lahat. Meron ho diyang may kaya rin. Oo. Naandyan ho nasa public school po. Yung magulang matipid. Kasi nga, halos parehas lang naman ang itinuturo dyan meron nga dyan tinatalo pa nung nag-aral sa public school pagdating ng pagkuha ng board exam, pumapasa yung nag-aral sa public, yung nag-aral sa private, baksak di ba? Nasa estudyante po yan
Oh. Tsaka isa nga, yung mga magulang, dapat inaalalayan din yung anak nila. O assignment mo. Tatanong mo lang yung anak mo, ba't di ka gumagawa ng assignment? Imposible namang ang teacher niyan hindi nagbibigay ng assignment. Maski na pumasok ka, Lunes hanggang Biyernes, may assignment kayo para bukas. May lahat ng subject na yan, may binibigay na assignment ng teacher. Mariusip naman. Tungkol ho doon sa PTA. Tawa-tawa ako tungkol sa PTA. Bagay, yun ang gusto mangyari ni Senador. Na wag nang manghihingi ng donasyon ang mga teacher sa mga magulang ng mga kawawa nga naman ng mga kaaba-abang estudyante, no? Alam nyo ng mga boss. Yan pong PTA na yan. Hindi pa ho kilala si Marcos. Senior ha? May PTA na ho. Hindi pa po ako tuli. May PTA na. 66 na po ako. Matagal na po yan. Ewan ko, natatawa ko ha. Senado po ha. Senado ang pinag-uusapan PTA. Masaya ko ewan ko ngayon kung paano ha. Pero ako, estudyante ko masaya. Totoo. Meron ho kaming PE, meron pa kaming maglalatik. Yan yung PTA na yan, papatawag ho ng meeting yan. Parents nga ito. Ang karamihan naman niyang PTA na yan, voluntary naman ho eh. Pag-uusapan ninyo, karamihan niya electric pan, ganyan. Pintura, ganyan. Mga repair dyan, konti lang naman ho yan eh. Konti lang. Hindi naman ho hindi naman ho masyado masakit sa bulsa ng isang magulang. Hindi na ho dapat umabot sa Senado. Sakit tiyan ko dyan. Pagdating ho ng Pasko, mag-meeting na naman. Meron tayong Christmas party ganito. Magkano ba ang gusto ninyong i-donate? Para magkaroon tayo ng kasayahan dito bago ganon. Parang laruan lang po yan ng PTA na yan eh. Magkakaroon tayo ng exchange gift, mga ganon. Ito ang budget ng kada isang estudyante sa regalo. Hindi bababa ng ganito, hindi tataas ng ganyan. Ganon lang naman ho yan eh. Sa mga public school, hindi naman ho kayo pinipuwersa na magbigay. Tsaka hindi ho totoo yung pag nagbigay ka, papasa ka, at pag hindi ka nagbigay, ikaw ay babagsak. Malaki pong kahibangan yan. Walang ganon. Tsaka po, pag talagang ang estudyante, bobo, babagsak ko yan. Hindi ho yan ipapasa ng isang teacher. Teacher ka, sira ulo mo, papasa mo yung estudyante. Patatawag ho yung magulang. Patatawag, Kung minsan, talagang masakit sa loob ng isang teacher ang magbagsak. Anong magagawa mo? Kung mahina talaga. Kaya tatawagin yung magulang, Kakausapin, turuan nyo ho yan sa bahay. Kasi magulang naman alam nga naman parehas boboy magulang mo, di ba? Meron nga po dyan mga anak ng magsasakay, nakakapagtapos ng koleyo, di ba? Valedictorian pa, cum laude pa. Di ba? Nasa bata po nasa bata. Nasa estudyante. Kung talagang may pangarap yung estudyante, karamihan mahirap pong magsalita, no? Kanya-kanya rin kapalaran. Hindi naman komo, hindi ka nakapagtapos, wala ka ng kinabukasan. Diba? Marami ho dyan, senador pa Nakakatuwa talaga kayo. Presidente pa nga Hindi nakapagtapos Diba? Kaya po, Lord,
PTA, pinag-uusapan sa Senado. Tatawa ako ng tao. Lord. Ang gusto lang pakita ni Senador doon, talagang ayaw niyang magsaktan ang mga mahihirap. Oh. Ayun lang yun. Oo. Sabi niya naman wala akong pakialam maski magkano kalaki-laki ang budget mo. Approve ko yan. Basta ayun lang ang ayoko lang magkakaroon ng voluntary contribution. Voluntary nga ho yan eh. Kung ayaw nyo, wag. Hindi ko mag-contribute kayo pasado na yung anak nyo. Hindi ko ganun. Wala akong ganun. Oo, kalokohan mo yan. Masaya ho nung ako estudyante. Gagawa kayo pagpapasko. Meron kaming project na gagawa ng lantern sa practical arts. Pagandahan ho ng ng parol. Ganun. Sa elementary ho yan. Mabini Elementary School ako. Yan ako, Lord. Mag-collab na ho tayo. Nakakatawang pag-usapan yan. Tungkol ho dyan. PTA. Matagal daw eh. Wala, hindi pa ho politiko si Marcos, may PTA. Marcos Senior ewan ko. Sa kanon po talaga, maski sa high school, lalo sa high school, mahigpit po ang mga teacher. May mga terror pa nga eh. Talagang pahihirapan ka, mga exam, talagang ganyan. Kailangan mong mag-aral. Tsaka meron ho nung mga panahon namin, meron ini-inspection yung notebook. Mga notebook. May inspection po yan. Ginegradean yung pati yung handwriting mo kung maganda. Talagang masyadong Kaya ang mga module na yan, mga gadget na walang ganun. Kalokohan nung ewan ko. Lord. Hindi ko yan. Basta mahina ho ang ngayon. Ang pag-aan ng mga teacher mahina. Yun nga, totoo sabi. Pasa lang ho sila ng pasa. Hindi na ho sila nagbabagsak. Ay naku. Mag-collab na po tayo. Basta ako talagang tuwan-tuwa ako. PTA, pinag-usapan sa Senado. Joker din talaga yun. Sakit dibdib ko. Jeff Ramos na, shout out Magandang gabi po tayo. Magandang gabi. Ano to? Salvador Centeno. Welcome to the club, Salvador Centeno. Sabi niya, huwag ka na po kasi nag-comment between Tulfo and Libayan. Hayaan mo na sila para hindi mag-unsubscribe yung mga followers mo. Hindi naman ako nagko-comment. Naiintindihan ko naman si Tulfo. Talagang mahal niya ang mahihirap. Kaya ayaw niyang magkakaroon ng mga donasyon. Donasyon nga yan, senador. Hindi naman. Kay senador, yung donasyon sa kapangingikil pareho. Hindi. Donasyon kung gusto mo lang. Hindi naman pilitan, donasyon nga eh. Amy Bingson, my friend, shout out Belinda Magtangob. Dolor Garcia, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni friend Amy, walang kapupuntahan yung mga pinaggagawa ng bobong presidente. May asawang ang abogada, parang mas malupit pa sa pandarambong ang babaeng yan. Lasinggera na mahilig din sa pulburon. May maaasahan ho ba tayo sa kanila? Sabi, kung ganyan, di wala. Mukhang nanonood si friend Amy kay Maharliko Friend Amy ulit Ngayon, ito ring ibinotong pangalawang pangulo. Wala ding alam kasi ang iniisip niya ay magkamal lang ng pera para sa 2028 na eleksyon. Mga ganid sila. High blood ka na naman, friend. Nung ka ng pang-maintenance mo, Friend Amy ulit. Sa tingin ko, mabibilang sa daliri ang may integridad sa mga nakaupo ngayon sa Senado at Kongreso.
puro mga makasarili sila. Totoo yan, friend. At kung mabibilang sa daliri, isang kamay lang. Hindi pa aabot sa 5. Ha? 5 daliri, hindi aabot to sa 10 mga daliri. Walang ganun. 5 mga daliri. Ganun lang yun. Si Friend Jaime ulit, Mga alipores ng ahas na puti ang ulo ng lahat ng mga nangyayaring katiwalian dyan sa Pinas. Daig niya si Lola Imelda sa katawan sa pera. Sa katakawan sa pera. Kasi may mga bisyo sila at hindi maganda. Luto ang mga utak nila kaya wala nang tamang huwisyo ang mga pinagagawa nila. Nga mabigat yung mga nasa tamang huwisyo tinatanggal di ba, Friend Jaime? Friend Jaime ulit, hindi magtatagal, magkaka people power na dahil sa nagbabadyang gutom sa Pinas. Ay, sana nga. Sky Makantan, shout out. Pero alam mo, Friend Jaime, pag si BP Lenny ang lumabas, palagay ko pero ayaw niya Kita ko kanina pag maski saan siya pumunta, pinagkakaguluhan siya ng tao. Totoo yan. Sky Makantan ulit Ano mahihita mo sa lahi ni Emil Dipik? Iba ang lahi niyan. Nagpahirap yan sa Pinas, sabi ni Sky Makantan. Rol Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Talaga namang may matino at tama ang panlasa, tanggal ka agad. Yun nga Arnida Molitor, welcome to the club. Wait lang sa karma, sabi niya. Ariel Mascardo, welcome to the club. Sir Roque, malala na ang problema sa ating bansa, sa ating bayan. Hopeless. Totoo. Dami nang nagsasabi niyan. Uy, nandito si 3J Siopo. Sumagot si 3J Siopo. Ay hindi naman pag umagri na tayong hopeless ang Pinas, parang sumuko na tayo sa laban. Kampi natin si Lord. Basta darating ang tamang panahon, babalagtad din ang mundo. Laban lang, Ariel. Dasal pa ng marami. Totoo yan, friend, Yan si 3J Siopo. Hindi nawawala ng pag-asa. Yun na lang walang bayad yung mga harap mga harap na darating ang araw mananalo talaga ang mabuti sa kasamaan. Sana nga. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning, Karoke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dapat yan si Attorney Claire Castro ang nasa Senado, okay siya. Sang-ayon ako sa iyo dyan, friend. Yan ang maganda, Attorney Claire Castro. Sino pa to? Si Espiritu. Dami yan Sino pa? Si Drilon. Kung gusto pa ni Drilon, maganda rin si Drilon. Pwede rin si Gordon. Pero itong si Gordon, ewan ko ba dito Dapat si Gordon, nung nawala na si Digong sa pwesto, siya ang nangunang nagsampa ng kaso. Siya nga nagsabi, maski sino pwedeng kasuhan si Digong. Dapat siya unang nagkaso. Gordon kay Yannick Ordobes, shout out. Biro pati elementary school kasali daw recruiter. Biro mo pati elementary school kasali daw recruiter ng mga NPA para lang justify ang confidential Fiona. Wala namang kinasuhan, secret lang daw yung involved na teacher. Ay nako. Mga talagang siraulon lang maniniwala sa mga yan, sa totoo lang. Rolando Cruz, shout out, sabi niya.
parang mga pang-elementary ang utak ng mga nagpapatakbo ng gobyerno. Kung mataas ang kuha mo ng bigas, ibebenta mo ng mura. At pag hindi mo raw binenta, kukumpiskahin. Magtinda ka pa ba? No, hindi na. Loko-loko ka na lang. Gahanap buhay ka para malugi. Bupol. Cassandra Daisy, shout out ha. Happy birthday kay Tia Deli ng California. Aliw na aliw. Lagi ako sa mga banat niya. Tia Deli, sigurado ako na sa araw-araw na nagtsatsaga kang i-share kung ano ang totoo. Totoo, state of the nation. May isa o dalawa or more para makapag-isip ng malalim na ang mga pagnanakaw at pandaraya ay against sa bawat Pilipino. Kahit sino man ang politiko na sinusuportahan mo. Tayong mga Pilipino ang may power, hindi yung mga may sikretong pondo. Totoo naman wala Kaya lang, pero kung si VP Leni talaga ay kagaya lang siya ni His Excellency noon na walang ginawa kung hindi mandaraya, hindi naya ako niyan. Kung gumanon si VP Leni, maraming sasama si His Excellency, wala namang sumasama sa kanya. Sigaw siya na sigaw na nadadaya siya. Pero pag si VP Leni ang naghanap sa Comelec, na ilabas ninyo paano nangyari nga yung isang oras 20 milyong boto ang nabilang nyo. Ewan ko lang. VP Leni. Rolando Cruz, shout out. Mag-jet ski na lang siya sa West Philippine Sea. Sama nila si Xi. Tanawin nila ang dagat. Fernando Rebong, shout out. Jutang inang gobyerno ng mga magnanakaw at kriminal. Galit si Fernando Rebong. Elvira Villanueva, shout out Si Speaker Romualdez yan, na-involved sa mining, Attorney Claire. Ako rin yun, dinahula ako Elvira Villanueva ulit. Bakit sir? Martial law na ba? May diktador na? Masahol pa, Elvira, martial law ito nangyayari ngayon. Kala mo ba? Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Ano na nangyayari sa bansang ito? Grabe ang sistemang pinaiiral nila sa price ceiling. Sa palagay ba nila, papatok yan sa mga retailer? Wala dito, wala sumusunod dyan Dito, wala. Wala na ibenta nilang lugi. Di isara mo na lang, ba't ka pa magtitinda? Di naman na kailangan pag-isipan yan Di ba kalat ni? Sabi niya kagaguhan talaga pinag-iisip nila, Sir Rox. Kasi kung sino ang pinaglalagay nila dyan na wala namang utak, wala namang mga utak. At kapag may utak ka, ayaw nila niyan. Kasi gusto nila sila kukontrol sa lahat ng pamalakad nito. Kaya bawal ang matalino sa kabinete ni BBM, di ba, Sir Rox? Matatalino sila, kaya lang nga, alam nilang bawal ang matalino, hindi nagbobobobohan na sila. Diba? Kesa masibak sila, di magbobobo. Gawin na lang, magtanga-tanga, ganun. Maski alam naman nilang mali di naman. Diyos ko. Tuloy natin kilis. Bobo ka dapat para pasok ka sa administrasyong ito. Tawa-tawa. Sila lang dapat ang matatalino. Totoo Ikaw talaga. Yun na nga Elizabeth Iscari ulit Kakatawa talaga na nakakainis. Kasi parang katawa-tawa ang gobyernong ito. Yung mga congressman at senatong stand-pad na lang ng BBM at Sara na yan. Ang lahat ng gustuhin nila, bawal. Lahat ng gustuhin nila, bawal ka kontra sa kanila. Wow na wow, di ba, Sir Rox? Talaga lang, pag kumontra ka, sibak Federico Mandak, shout out. Sir Rox, wala ang integridad ang kinukuha ng gobyerno, gaya ni Gadon. Kita mo naman yung mga kinuha niya, Gadon,
disbar attorney, pero ginawa niya advisor on poverty alleviation, buti tiba yan. Ay, Elizabeth Iscari ulit, dagdag comment ko pa po ito sa integridad na sinasabi nyo, Sir Rox. Malabo yan sa administrasyon ito, zero sila niyan. Sanay sila sa sistemang makakurakot lang at bahala na tayo sa buhay natin. Totoo yan. Parang ganyan ang sistema ngayon dito sa ating bansa. Pakapala na lang ang mukha. Totoo yan. Isang bundok. Isang bundok na silang lahat. Sana kunin na lang sila ni Lord. Ay naku, ni Lord. Hindi sila kukunin ni Lord. Reject nga sila eh. Sino? Ay, baka yung maraming Lord drug Lord, gambling Lord, Lord ng kademonyohan, di ba? Federico Mandaculet to. Tama ka, Sir Rox. Yung sinasabi mo tungkol sa 45 days na manok. Ito. Contract growing po ang tawag doon. Yung uncle ko may ganyang negosyo. Sagot ng contract po grower ang facilities, building, kuryente, lupa at staff. Sagot ng San Miguel Corporation lahat ng sisiw, patuka, gamot, doktor. After 40 days, hahanguin nila, sila din ang kukuha. Kwentahin lang gastos nila sa supply. Yung tira sa contract grower na. Kaya yung presyo ayon sa prevailing price, kaya win-win situation, bihira ang talo. Kaya pwede din gawin ng negosyo ang mga farmers. Ang kaso nga, mas gusto nila mag-import para may kita ang mga gahaman. Kaya nilang gutumin ang mga Pilipino kung gugustuhin nila. Gaya ng nangyayari ngayon. Totoo yan. Fernando Mandak, ang galing mo. Si Prince Shervin, si Tia Delio. Shout out Ines Christiansen, July 7 Alcantara. Shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Tia Delio. Bumalabalandrang lolang basyang at inyong Tia Deli. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang buhay. Sir Rox, sa topic mo today, wala pong duda. Totoo naman po talaga. Pag patino ka, di ka dapat kasapi sa kanilang organisasyon. Dapat po, isa kang malupit na buhayang kawatan. At maluwag ang tornilyo mo. Kung gusto mong mapasama ka sa kanilang samahang KKK. Kakilakilabot, karumaldumal, kasuka-suka, nakawatan. Binago na po yung dating magandang meaning ng KKK. Yan na po ngayon ang pumalit. Tinam. Mga kampon talaga, no? Mga kampon talaga ng mga satanas ang mga pesting yawa, Sir Rox. Gobyernong bulok, makakapal talaga ang mga muka. Pati bayan lang talaga, Sir Rox, ng sikmura. Ang labanan ngayon dyan sa loob. Nakikita-kita ko na, Sir Rox, ang malupit na magiging ending nilang lahat dyan. Sobra na pong umaapaw ang salop. Totoo yan. Sila ay muling nakabalik, pero sila ay muling mapapatalsik. At kakalusid ni Lord, matinding karma po ang kanilang aabuting lahat dahil sa ginagawa po nilang sobrang pang-aapi sa kaawa-awa po nating mga kababayan. Sobra-sobra pang nanakaw at pang-aabuso po sa kapangyarihan. Lahat po yan ay may malupit na katapusan, Sir Rox. Naniniwala po ako kung Diyos po ang hahatol, magbibigay wakas po sa lahat ng kanilang mga pang-aabuso. Totoo yan. At mga kahayupan na ginagawa po nilang lahat sa ating sobra na pong lugmok at durog na bayan. Totoo yan, Prince Shervin ka, ha? Kaya bago pa po panting ang tenga namin ni Lola Basya. Kaya po, ilalayas muna ulit bago pa kumirot ang aking rayuma at galit sa galit. Hanggang sa muli po mga ka-warriors, iyong Lola Basya ay nagpupugay sa inyo pong lahat ng nagmamahal. Ito
ang inyong Tia Deli. Good night po, Sir Rox. Ingat ka lang po palagi. Matulog na mahimbing. Bukas po, magmumura na po ang kamatis. Uy, mura pa pala yung kamatis dito, Tia Deli, 120. Sa Maynila raw, sabi ni Atty. Enzo, umaabot na raw ng kulang-kulang 300. Okinawa, Japan. Buti pa si Friend Jane, maraming tanim na kamatis. Ha? Si 3J Show, maraming tanim na kamatis daw dyan sa Amerika. Ha? Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Yan ang hirap sa gobyernong kurap. Kapag kinontra mo sila, tiyak sisipakin ka. Palibhasa, mga magnanakaw at guilty sila. Kaya ayaw nilang may sagabal sa mga kalokohan nila. Totoo yan, Johnny Bigot ka. Minsan pinapapatay pa. Minsan pinapapatay pa nga, tuluyan ka ng pananahimik. Ganyan sa Pilipinas, wala na tayong boses. Kawawa ang mga taong bayan. Totoo yan, Johnny Bigot. June Lagon, my friend. June 360, shout out sa iyo, ha. June 1392, shout out. Karox, magandang idea mo na ibigay ng gobyerno ang lahat ng kailangan ng farmers sa pagtatanim. Basta pag-ani nila, gobyerno ang bibili. Okay ang idea mo, Karox. Pero siguradong pag gobyerno pumasok, korupsyon na naman. Sure ako dyan. Ang lahat ng problema ng Pilipinas galing sa korupsyon. Tompak ka dyan. Yun nga sinasabi. Ha? Ewan ko ba? Anak ng puto. Ayaw nilang... Hindi sapat sa kanila yung yung sweldo, no? Grabe. Mga talagang timawa. David Alvin Mendoza, shout out. Hello, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po. Ganyan-ganyan din po ang nangyari nung araw kay Ka-Percy. Ginawang undersecretary si RJ Jacinto noon si Nidigongyo. Kaya inalis yung programang Rapid Fire ni Ka-Percy sa radio station ni Jacinto. Ganyan sa bansa natin, gigipitin ka ng gobyerno kapag nagsalita ka laban sa kanila. Ang dapat po kasi, si Michelo Magno ang head ng Department of Finance at yan si Jokno ay magretiro na para lang yan si Juan Ponce Enrile na di na umaandar ang utak dahil sa katandaan. Oo. Anong hindi? Pabaliktad na nga yata andar di ba? Mas malakas ang kita pag pabaliktad ang andar ng utak niya. Diba, David? Pag normal ang andar ng utak mo, hindi ka kikita rito sa gobyerno. Kailangan pabalik. Okay na ako dyan. Ha? David Alvin Mendoza ulit, Hi again, Karoke. Dagdag ko lang po, dapat po ay kamukha ni Atty. Claire Caso at Michelle Magno ang mga namumuno sa gobyerno ng Pilipinas. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Maganda rin yung Michelle Magno, David, no? Ganda rin pala. Kalat ni. Maganda. Ha? Pareha sila ni Atty. Claire. Kaya lang, ibang klase ganda nila pareho. Oo. Tuloy natin kay David. Ayaw ng mga nasa gobyerno na magsalita ka ng tama at para sa ikaulad ng bansa natin. Nakakaawa na po talaga Pilipinas. Nananaig sa kasamaan laban sa kabutihan. Totoo yan. Nagsimula po yan nung mahalal si Digongyo. Nag-umpisa na ang pahirap sa mga Pilipino. Hay mga kababayan ko, kailan pa kaya kayo mamumulat kapag huli na ang lahat? Sino nag-reply? Si Jess Shell. Shout out Jess. Jess Shell. Diyos na lang ang nakakaalam sa lahat. Totoo yan. Michael Noble, shout out. Gandang gabi, Karox. Gandang gabi, gandang gabi. Kalati Baya, shout out. Good evening, Karoke. Sabi niya, bombay mo na, Karoke, ha. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Kalat ni Baya ulit, Di baling nakakulong, basta nakatulong. Ayos. Si Kabayo na naman naiisip mo. Akira Milo, shout out, Meno po, shout out. Emmanuel Escalona, shout out. Adorasyon ni Maranan, Mirna Regalado, my friend, shout out sa inyo, Boyong Kong Balong, shout out. Kapsat Lloyd Aclaro, shout out. Di pa kami nagkita niyan, ngayon ko ba? Di
Hindi ko napapasyalan sa bahay nila eh. Ano? Circuit breaker. Welcome to the club, circuit breaker. Xerox, kailangan na most of all people power. Gising. Sa mahimbing na pagkatulog, mga kababayan. September 21 po, oo, sa Liwasang Bonifacio. Anniversary yata ng people power. Ha? Punta ho kayo kung malapit-lapit lang po kayo diyan. Oo. Pero pag si BP Lenny ang lumabas doon, wala eh. John Di Magno, shout out, karaoke. Sana mabawasan ang mga vlogger na nagpapalaganap ng fake information. I've sent a report to the administration of YouTube and Meta about Badong Aratilis. Masyadong toxic ang mga content and exposing hate and divisiveness. Sana naman magtagumpay ka. Pinagmumura na naman ni Mab kanina. Tawa talaga kay Mab, oh. Ayun ako. Shout out, Mab. Edmond Anon. Shout out, ha. Nakakalungkot, Xerox. Malaki na talaga problema natin sa national food security. Ano na mangyayari sa bansa natin? At ang ating mamamayang Pilipino, lalo na tayong maghihirap. Totoo. Ramon Valencia, shout out. Good morning, night, bossing. Palubog talaga ang Pinas kasi wala naman na nakapwesto na mapipili si BBM. Puro bopo lahat sila. Nasa oposisyon ang magagaling. Puro mandurugas ang mga nakapwesto ngayon sa gobyerno. Ang ayon ako sa iyo, Ramon. Ramon Valencia ulit. Bossing, pag kumontra ka, gusto nilang mangyari, kung di ka matanggal, baka ma-riding in tandem ka pa. Alam naman natin kung tig ilan ang bodyguard nila. Baka mga killer for hire ang iba doon. Pag naman umayon ka sa mali, busog-lusog ka. Totoo, Ramon, ha. Kasi malapit ka sa kusina, basta yes ka lang ng yes. Lulunin mo na lang ang prinsipyo mo. Pakapalan talaga ng mukha labanan, pero wag lang nilang kalimutan ang karma. Totoo yan, Ramon. Totoo yan. Rasuriano, shout out, ha. Miss you po, karaoke and Rocky Warriors. Maraming gawain sa school, madalas pagod at may dala pang trabaho sa bahay. Ibang klase kasi ang public school sa US. Naninibago po tayo. Pero sa gitna ng lahat ng mahihirap na gawain, nandito po ako patuloy na nananalangin para sa inyo, karaoke, at sa inyong Rocky Warriors. Pagpalain po kayo ni Lord Jesus Christ, sabi niya. Pagpalain ka din, Ras, ha? Sumagot si 3JC Hopo. Kudos sa'yo, Rasuriano, sabi niya. I assume teacher ka sa school staff. Abay, talagang mahirap nga yan. Lalo na kung high school ang tinuturuan mo. G9, G3, oh. Sabi ni BBM, ang pangarap nyo ay sa inyo lang. Sana ay bangungutin kayo at huwag nang magising. Dahil ang 20 pesos na bigas ay trip ko lang. Pag ako ay nakasingkot ng pulburo. Naman to. Adorasyon di Marana. Hello, Kuya Ro. Hello, friend Doria. Guramosa Sarabotska, shout out, ha. Eto. Reynaldo Gonzales, ha. Sabi ni Reynaldo. Si Romualdez yan. Forced resignation kay Magno. Basis na ba yun? Bakit si Rimulya forcible na ayaw pa rin sa dinami-dami na kapalpakan tungkol sa bantag, lapid, Tebes, ICC, sa anak at iba pa kung sabay o sa bagay, pag di makapalang mukha mo, ngayon sa impyernong gobyernong kawawa ka, pero hindi nangyayari. Kalakaran na ata sa gobyerno ang may
kapalpakan at labis na kasinungalingan. Pero sa dami nag-aasta sa dami nag-aasta mapwesto at maluklok, ala na kasing makitang maganda negosyo dito sa Pilipinas kung hindi pumasok sa politika. Totoo yan. At magtayo ka ng relyon. Gindawa Japan. Ba? Pipito Duran, shout out. Watching from Guam. Idol Roque. Sabi niya. Kalat ni Baya ulit Sumabay. Pag sumalungat ka sa Agos, sibak ka. Pag sumabay ka naman sa Agos, ay lunod ka. Lunod ka sa korupsyon. Walastik talaga itong galawan ng gobyerno natin. Nga na kayo mga ungas. Elaine Mercado, shout out. Guess ko si Senator Win Gatchalian. Hindi, hindi siya senador, si congressman, Romualdez. Elaine Mercado ulit Itong administrasyong ito, di nakapokus na tulungan ang mga mahihirap. Yung price cap, di solusyon diyan sa problema sa rice. Yung nagbibigay ng tamang solusyon, tatanggalin naman. Magtiis na lang kayo. Yan ang binoto nyo. Galit si Elaine Mercado. Talagang ganun nga nangyari. Pero yun nga, hindi naman yata lahat yan mukhang peke nga yung nangyaring eleksyon di ba, Elaine? Christian Chengnak, shout out Price selling kasing yan. Oo, nandun na tayo. Pero if wala kasing smuggling, walang ganyang katinding shortage na yan. Dami kasing alam ng administrasyon ni Extra no? Wala namang matukoy. Pleasant afternoon po, Tatay Rox. Christian Cheng ulit Correct ka po, Tatay Rox. Sa administrasyon ng Iwi, pag may integrity ka, invicted ka. Pag may maigi kang initiative, invicted ka. Ayaw kasi ni Vic Marcos na nalalamangan siya para lang si Duterte Praning during his term. Ramdam niyang mabubuking ni BP Leni Robredo na siya ang pinag-drug lord, kaya pinatsugi agad siya as drug czar. Totoo. Kala niya matatakot na si BP Richard Cheng ulit Dapat pala ini-appoint ni Pulburon sa kanyang mga kabinete, mga pipi at bingi, para di makapag-suggest. O much better, mga bobo caps, robo-caps, ang dapat na isalpak ng Iwi sa kanyang gabinete para nasususian niya lang. Di ba, Tyrox? Yun talaga dapat doon. Christian Cheng alito. Ano kaya, Vic Marcos? I-appoint mo na lang sa kabinete mo si Maharlika. Maharloka. Maharloka, Glenn Chong, Elizabeth Oropesa, at yung iba pang nag-expect na masungkit sila ng posisyon, kaya siya binoto ko Ganda rin yan, hindi lalo maganda, di ba? Christian Cheng ulit What do you think po, Tyrox? Di ba dapat ang isalpak ni Vic Marcos sa kabinete niya yung mga naoto niya na bumoto ko sa kanya at nag-expect ng kapalit? Thank you po, Tatay Rox, sa kwentuhang ito. Ingat po palagi, parati. Fight lang po tayong lahat. Pag-counterpart sa baluktot na opinion. Totoo yan, Toto. Si 3JC po. Kala ko wala ka ng comment, friend. Hinantay-antay ko kaya ginabi ako wala pang comment si 3JC pa. Mamaya pag meron na. Sabi niya. Hello, Sir Rox. 45 pesos na lang ang kilo ng bigas dyan? Kundi sinungaling si paring Bongbong. Baka ang gawin ng mga nagtitinda ng bigas di na muna mamuhunan na mag-result ng shortage ng bigas. Pag ganun, siyempre,
Ang taktika dyan, hala, mag-angkat na ng bigas. O ang Department of Agriculture, Department of Agriculture, tiba-tiba na naman. Alam mo na, Sir Hooks, oo, talaga naman, ha. Import, ha. Wala talaga, friend. Corruption talaga dito, yun ang grabe. 3JC ulit. Sir Hooks, natural kapag salungat sa Agos, si Bak, di ba yan ginawa kay BP Lenny nang gawin siyang SAR ng drugs, di ba? Ayan, si Party List Franz binastos na sa hearing. Malamang ma-disqualify party list nila. Talaga, walang imposible sa administrasyong ito. Basta gusto nila. Kung ayaw ninyo, di ayaw ninyo, sibak kayo. Ganun lang yun. Totoo yan, 3JC up ka. 3JC up ulit, Mataas na tao ang involved sa mining, sabi ni Atty. Claire. Clue naman dyan, Sir Rox. Nabanggit na yan ni Kaenzo minsan. Si Romualdez nga. Si Martin Marpil, 3JC up ulit, Sir Rox, alam mo, parang na-figure out ko kung bakit walang chance ang people power this time. Kasi nung panahon ni Tatay Diggs, na-figured out din niya kung paano ma-stop ang people power na yan. Nakakatatlo na kasi ang Pinas. Parang ganito lang, kailangan lansagin. Wow, bigat ng Tagalog ko. Totoo, lansagin ang backbone ng people power. O sino ba ang backbone? Siyempre ang AFP. Kaya lahat ng general, tinaasan ang sweldo at siyempre, ang katapatan nila nagbigay ng biyaya sa kanila. Totoo yan. Kaya kita mo naman, Sir Rox, ni wala man lang pumapalag na AFP. Totoo yan, Tsaka yun nga, pag nag-resign, gagawin niya Secretary of, sino ba isa? Si Simato. Saan niya nilagay si Simato? Ginawa yata niya Tourism Secretary si Simato, di ba? Pagka-resign, bigyan ng pwesto. Kaya lahat talaga. Kaya itong mga general na to, pinag-aral kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi naman yung mga yan ang nagpa-aral sa inyo. Tuloy natin to kay friend TJC Hope. Kahit lahat ng Pinoy ay mag-rally, million man sila bombahin lang sila ng water cannon, wala na. Gulpihin pa sila ng mga pulis. Kaya yan ang malungkot na katotohanan. Totoo yan, friend. Pero siyempre, Sir Rox, si Lord ang may final say. Kaya huwag tayong titigil sa pagdarasal. Pasasaan ba't magtatagumpay din ang kabutihan laban sa kasamaan. Totoo yan, friend. Totoo yan. 3JC up ulit to. Sir Rox, alam mo, itong vlog mo, personally, malaking tulong din naman sa akin. Napapasaya rin ako sa mga comment ng mga Rocky Warriors. May tumutula, may nang-aasar, may komedyante. Masaya dito, Sir Rox. Inaabangan ko ito araw-araw. Uy, salamat, friend, Nakakaalis din ng stress at nakaka-stress din. Ay, ewan. RJC up ulit, pala, Sir Rox. Bigyan din kita ng isang kudos. Ano naman? Dahil sa walang sawa mo ring dedikasyon sa aming mga Rocky Warriors, deserve mo ng bonggang-bonggang aming taus-pusong pasasalamat dahil di rin madali ang ginagawa mo, Umuulan, bumabagyo, nagbablog ka pa rin. Kaya tuloy lang ang laban, Sir Rox. May virtual gold medal ka sa amin. Okay, mission accomplished, mga boss. Nakapagsaya na naman tayo. Oo. Yan po ang ngayon. Masakit mang isipin. Ganyan kababaw ang ngayon, ang klase ng pag-aaral, mga estudyante na sumisibol dito sa Pilipinas. Napakahina ng yung level ng edukasyon, Kakalungkot. Pero yung level ng korupsyon,
Lantaas. Magandang gabi po. Dasal talaga po mga boss. Oo. Magandang, advance happy birthday, my friend. Tia Deli, ha? Lapit na.